Bawas tayo ng mga nakapinding dito. Ito, huli na to. So, mayroon pa dito. Ito hindi pa kinukuha. So ito muna. Yung crown magkasama to. Ito crown, itong isa pang amplifier at saka yung speaker na yun. So simulan natin dito. Shoutout pala sa may-ari dito, si Michael. Michael ba? Tignan ko na lang. Okay, baba ko muna. So ito na. So ang problema daw nito, yung isang channel hindi gumagana. Subukan natin. Hindi pa ako naka-repair nito, so subukan ko pala ngayon. Tika lang. I-testing pala muna natin para makita natin kung ano. So sakaling ang problema niya ay clip or fault, yan, hindi na natin tayo mag-audio test. So ayan, normal naman. Wala lang talaga sigurong sounds. Tika lang, mag-prepare tayo ng pang-audio mga boss para malaman natin kung ano talaga yung problema nito. Okay, naka-ready tayo ng pan-testing. Ito yung mixer natin na UOS Audio Whirlwind. So volume tayo dito. Gumagana. Kabila naman. So gumagana naman siya, kaya lang may tama na yung volume. Ayan o. Nawawala-wala. So volume lang pala ang problema. Gumagana naman. So sayang naman kasi itong nakatambak lang yung audio mixer ko. Parang mic mixer lang talaga to, pero maganda yung preamp niya para sa balance out. So yung balance niya kasi bali ano yan mga boss, magkahiwala yung preamp nito at saka preamp nito. Ito yung input niya, auxiliary, tapos papuntang magandang tunog kapag dumaan dito. Okay, buksan ko na muna tong amplifier at tingnan natin kung anong value ng volume or gain. So ito yung harapan niya, nakalas ko lahat para makita natin. Ito yung may tama. Subukan nating linisan muna kasi puro alikabok no. And dito talaga na na-stuck yung dumi. Ayan o. Tsaka ito yung transformer niya pala. KM 1500355. 16016, 88088, 88088. Production date ay 2019. Tapos may napansin pa ako dito na bloated yung capacitor. Itong na to, bloated lahat to. Itong apat naman ay semi. Ay bloated na rin eh. So dalawa na lang ang natira. Kausapin ko yung may-ari. Ko na pala mga boss yung capacitor. Ngayon problema ako. Ito yung capacitor niya. Yung iba, pag ginalaw mo alog na, kung baga na alog na yung niya. Ang problema, yung size nitong niya ay 30 mm lang. So malaki yung capacitor natin kaya hindi ko masya. Kumbaga ito yung capacitor natin. Tingnan nyo pag sobrang laki ng capacitor. Usually yung size kasi ng capacitor ganito lang, kasya dyan. Yan, itong isa. Kaso lang mababa naman to, 63 volts lang to. Yung original niya ay 80 volts. Kaya hindi kumasya mga boss. Ito kasing 80 volts na to ay ilagay muna natin para masukat natin. Yung size kasi niya ay to? Tabingi yung paa. Oo, tama, tabingi ang paa. Hanap tayo ng tweet. Ilalagay lang natin kasi hawak ko yung cellphone. Usually yung size kasi niya ay lang. Pag sinukat mo dito, ayan, 30 mm. Yung may ng capacitor na malaki. Yung size naman ng capacitor na to ay 35. Ayan, 35 mm.
Kaya magkaiba sila. So dami ko pa namang capacitor. Ngayon, ang plano ko, ayan, tinalian ko na. Dito na lang ilagay, tapos wiringan na lang pa ganyan. So kung papayag yung may-ari, bukas pa kayo mag-uusap. Pero niready ko na. Kung sakali, para bukas, yun lang. Ganon din sa kabila. Bali, 8 lahat to. So ipapakita ko muna sa kanya na ganitong gagawin. Kasi uwi niya to ng probinsya eh. Tumingin ako sa Shopee, walang ganito kaliit na 10,080 volts. Kaya na problema tayo. Kadalasan kasi ganito talaga yung size ng 80 volts. Wala tayong makuha na maliit. Tumingin ako sa Timo, sa Lazada, sa Shopee, wala akong makita. At saka kung order tayo, matatagalan uli. Mga boss, tumutunog na pareho. Ayan, umiilaw na oh. Okay na din yung volume, nadala sa linis. Yan, yung dito yun, sumasablay. Ayan. So ginagamit natin tong pan-testing natin. Sayang naman kasi nakatambak lang. So baba muna natin yung volume. Bali ang nangyari dito, yung capacitor niya kasi magagaan na at saka bloated na yung iba. So hindi ko masya. Ang ginawa ko, ni-rewiring ko na lang papunta dyan. Ayan o. Yan, sa gilid, para mas okay. Hindi kasi kakasya dito kung ito ililipat natin kasi malalaki na. Ang diameter kasi nito 35 mm. So 30 mm lang itong ano niya, yung pinaka diameter niya. Magkaiba talaga, hindi kakasya. So nakausap ko naman yung may-ari, pinaliwanag ko sa kanya kung anong sitwasyon at okay naman na. Pero ngayon okay na. So bakit mayroon pa tayo nito? Balance, para balance out. Ayan, galing doon. Sayang naman kasi nakatambak lang, hindi ginagamit. Gagamitin natin pag mag-repair tayo ng mga power amp. So from dito, RCA, pasok dito. Ito yung ginawa nating mini amplifier. Ginawan ko ng audio out. Maganda ang preamp nito mga boss. Tapos maganda rin ang processor na to. So ayos na. Pwede nang ibiyahe. Ako din pala lagyan ulit ng balot dito yung ano, para just in case hindi siya magalaw or baka makalas. Para for safety precaution na lang siguro. Yan, kabilaan. So far okay na siya. Next natin. So hanggang dito na lang mga boss, at nagawa natin ang paraan tong ano, power amp ni Kuya na ground.